Magandang araw po sa inyong lahat. Bagsak na si Marcos. Naku po. Bakit ko naman nasabing bagsak na? Ipapaliwanag ho natin kung bakit bagsak na po sa taong bayan si Marcos, si Bongbong Marcos. Yung mga nabudol niya ngayon ay talagang nagising na. Nakita po natin yan etong panahon na kung saan ay nag-birthday. Kaarawan po ni Pangulong Duterte. Nakita po natin na ang mga taong bayan ay talaga nga namang nagdiwang. Alam mo, sa totoo lang, ang dami pa po dyan ang hindi nakadalo dahil nga naman meron po silang kanya-kanyang ginagawa sa kanilang mga lugar. Ibig sabihin, may mga trabaho o di kaya yung iba ay talagang busy lang at sa kanilang pisikal na kalagayan ay hindi makakapunta sa mga rally. Gayunpaman, napakarami po. Sobrang dami, as in libo-libo, milyong-milyon. Oh, 'di ba? Kasi yung mga reporter diyan, mga gunggong 'Di ba? Ang libo-libo sa kanila yung pinatay ni Duterte. Pero pag nagrarally, ilan lang daw. Baligtad 'di ba? Sa atin sa totoo lang, makikita nyo naman 'yan sa mga video-video lumalabas sa social media. Talagang libo-libo at hindi lamang po sa isang lugar. At hindi lamang po sa Pilipinas. Buong mundo nagdiwang, lahat ng OFW nagdiwang ng birthday ni Pangulong Duterte. At lumabas po mismo yung pinakamatinding birthday gift. Ano po yon? Bagsak na. Bagsak na ho si Marcos. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng bagsak na si Marcos sa taong bayan, ha? Titingnan natin, ha? Kasi bagsak na ang kanyang grado, mga kababayan. As in, laglag na. Shoot na sa inodoro. Nangangatog na. Kawawa naman ang mga senador nito. Anak ko, kaya kung manalo yung mga senador nito, matik yan, Brad. Matik na yan. Pag nanalo pa mga senador nito. Pero, eto panoorin po muna natin ng isang matinding banat ng aking kambal na si Baste Duterte. Joke lang po. Magagalit yun. Sasabihin nun, tarantadon to si Banat Bay. Sinabi pang kambal ko Hindi naman. Mga ano lang naman. Sa tato lang naman. Sa tato lang. Biro ito. Panoorin natin to si etong report na ito. Sa ibang balita, muling binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang birthday rally para sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Braille Montalvo. Marcos! Hoy! Tanawa wala ka diya kung wala sila! Nako! Tila utang na loob daw ni Gigil na gigil, Hindi, totoo naman mga kababayan. Alam mo, totoo yan sinasabi ni Baste. Alam mo kasi ito, sinabi pa nga nito reporter gigil na tila utang na loob daw sa mga Dabawenyo. Hindi lamang po sa Dabawenyo. Ikaw naman itong lagi na lang sablay itong reporter na to. Yung taga Davao yan na ito sa TV5 Sablay, hindi naman ibig sabihin taga Davao lang. Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyo ang Hindi lang sa mga taga Davao. Alam mo yung mga nagpunta dyan, hindi lamang po taga Davao. Ang sinisimbolo po niyan ang mga taga Mindanao. Alam naman po natin ang dami ng boto ng Mindanao. Andyan din yung mga taga Visayas. Ang dami rin ng mga taga Luzon. Hindi lamang po yun. Ang ibig sabihin po ni Baste Duterte dyan, si Mayor Baste, ang ibig niyan sabihin dyan, yung mga sumuporta sa Duterte, yun ang sumuporta sa iyo, Marcos. Pero dahil ginago mo mga Duterte, eto na. Nagising na ho sila. Yan ang katotohanan. panalo niya bilang presidente. Ito ang galit na mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte kay PBBM. Sinabi niya yan kagabi sa birthday rally sa Rojas Avenue, Davao City ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Matatanda ang running mate ni PBBM si Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Naging emosyonal din si Mayor Baste dahil ito raw ang unang beses na hindi niya nakasama ang ama niya sa kanya. Ayan, unahin po muna natin yung punto ni Baste. Alam mo, mga kababayan, talaga nung panahon ng 2022 campaign and election, marami talagang bumoto kay Marcos dahil doon sumama si VP Sara Duterte. Kung hindi sumama yan kay VP Sara, kunwari si VP Sara Duterte sumama kay Isko, hindi mananalo yan si Marcos.
Mike Canyo. Eto ha, hindi nga siya nanalo kay Robredo eh. Naalala nyo? Pagbalik-balik rin pa natin ng istorya, hindi siya nanalo kay Robredo. Hindi ko kinakampihan si Robredo ha, pero mantakin mo, mas pinili pa nila ang isang hindi sikat, mas pinili pa nila ang isang housewife, mas pinili pa ho nila yon kaysa ho dito kay Marcos. Hindi mo ba naisip yon kung ikaw ay loyalista? Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo, parang hindi mo ma-realize yan. Sasabihin mo na naman, daya. Hindi. Isinusuka ng bansang to ang mga Marcos. Alam na ho natin yan. Matik na ho yan. Sinusuka. Ewan ko nga lang yung iba, nung sumuka, pinulot, kinain uli. Gago mga tanga Di ba? Pero ganun ho talaga ang tunay na Kaya lang naman nanalo yan. Dahil finally nag-decide si VP Sara Duterte na to join Marcos. As a matter of fact, galing mismo yan sa bibig ni Senator Amy na matatalo sila kung hindi sasali sa kanila si VP Sara. At hindi lamang po yan, back up po yan ng data. Sa survey, nung hindi pa alam na tatakbong Vice President si VP Sara Duterte, nangunguna si Vice President Sara Duterte. Di ba ho? Ang layo ni Marcos, pangatlo, pang-apat. Mas nauna pa si Robredo sa kanya. Hindi ko kinakampihan yung Ali ha. Pero ang layo niya po. Isipin nyo na lang to. Kung talagang, kasi yung mga tangang mga loyalista, yung mga bulag na loyalista, hindi man bulag. Di sila bulag sa tingin ko. Nabulag lang dahil sa pera. Alam mo naman, pagka isa kang jologs, tapos bigyan ka lang ng kapirasong pera, tuwan-tuwa ka na. Wala talaga mangyayari, di ba? Ganyan yung mga vlogger niyan eh. Kaya ngayon, tatanga-tanga talaga yung mga kinuha kasi nga wala eh. Tapos ito pa iniisip nila na keso si VP Sara Duterte daw ang umangkla, ika nga, kay Marcos. Paano nangyari yun? Mas madaming boto mas madami ng 1 milyon ata ang boto, more or less ang 1 milyon. Basta ang sigurado, mas maraming boto si VP Sara Duterte kay Marcos. Mantakin mo, mas madami pa yung boto ng Vice President kaysa sa'yo. Eto napakaraming mga bumoto kay VP Sara Duterte na hindi binoto si Marcos. Ang dami rin po nun. Hindi, kaya nga masasabi natin, imposible yung sinasabi ng mga tangang loyalista na sinasabi nila, dahil daw kay Marcos kaya nanalo si VP. Hindi ho totoo yun. Eto, kitang-kita na ho natin. Paano ko ipapakita? Mamaya makikita ninyo. Kaarawan. Imingaw, yung gusto kong papas, tinood lang. Munti ka na umiyak si Basti dito, nararamdaman ko namimiss daw niya yung papa niya. Kasi tuwing birthday, talagang makikita mong kasama to si Basti lagi ng kanyang tatay. Yung pinakaunang birthday niya nga, wala ko sa makit Binanatan din ng alkalde ang pamimigay ng ayuda ngayong election season. Ganang ayuda, na ginagamit nila garon. Waan ninyo tanan! Yon. Kunin nyo, tama, dahil pera niya yan. Hindi ho tayo dapat nagpapasalamat kay Romualdez, katulad nung bukang bibig nung abogadong matabang babae. Hindi ko na sasabihin kung sino yun hulaan nyo na lang. Yung congressman na mataba, na pasalamatan natin si Romualdez dahil sa ayuda. Gunggong, putang ina mo. Hindi, talaga. Yung nagsalita na, hindi ko na sasabihin kung sino yun. Basta putang ina mo, hindi mo pera yan, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, pasalamatan natin si... Kadiri talaga kayo, no? Hindi, walang biro. Kayo mga kongresista, kadiri talaga kayo. Di ba? Kadiri ho talaga kayo. Kasi nakita ko nga, pinanood ko yung mga huling press ko ni Pangulong Duterte. Tinanong siya, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot ni Pangulong Duterte, nothing. Tapos, if you would realize the answer of PRRD, bakit biglang sinabi niya, just look at the on your right, on your left, or
Tingnan nyo na lang yung mga nagawa. And you would realize, parang ganun something niya. Tapos sabi ko, sandali, sabi mo nothing. Tapos biglang, meron ka palang sasabing accomplishment. Nakita niyo yun, ha? Nakita niyo yung video na yon? Tiningnan ko na maigi. Alam mo, simpleng-simple sinasabi ni Pangulong Duterte. The question is, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot niya, nothing. Kasi nga, kasama doon sa press ko na yun, sabi niya, ito yung mga accomplishment. Tapos binati niya yung mga sekretary niya. Anong simpleng sinasabi niya? This is not my accomplishment. It is the accomplishment ng mga nasa baba. Yung mga trabahante. Kaya nga sinabi niya, trabahante lang ako. Isa lang ako sa mga nagtrabaho. Hindi akin ito. Hindi ko to success. Hindi ko to accomplishment. Putang ina, yung ngayon, ayuda. Ayuda namin yan Pasalamatan niyo si Romualdez dahil ayuda niya yan. Kailan pa nag-ayuda yan? Kailan pa siya ang may pasimuno ng ayuda? Inaangkin nyo? Na kayo may-ari ng ayuda? Kailan pa nangyari yan? Gobyerno may-ari ng ayuda. Actually, hindi nga po gobyerno. Ang may-ari po ng ayuda ay pera ng taong bayan yan. Tax ng taong bayan yan. Tax ng mga OFW yan. I mean, hindi pala tax. Remittance. Diba? At saka tax ng mga Pilipino. Tapos sasabihin nyo, inyo, pasalamatan. Gunggong pala talaga kayo, no? Mga gago talaga kayo. Yan ang nakakabuisit sa gobyerno natin ngayon Feeling nila, may utang na loob tayo sa kanila. Porket nagsisilbi sila at nagbibigay sila ng ayuda. Ulul, hindi sa inyo yan. Yan ang sinasabi ni Baste, pagka merong ayuda, kunin ninyo. Dahil hindi sa kanila yun. Kung pwede di na mamananghin, kay inyo hanadaan. Libo-libong supporters naman ang dating Pangulo ang dumalo sa rally. Bukod kay Mayor Baste, present din ang ilang kaalyado ni Digong na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, maging si Philip Salvador. Nagkaroon din ng drone show bilang pagpupugay nila kay Digong. Grabe yung drone na yan, Concert. Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Higit 2,000 uniform personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. Sa huli, pinasalamatan ng pamilya Duterte ang kanilang mga tao na walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan. Kitang-kita nyo naman kung gaano kadami talaga. At ito, tama talaga yung sinabi ni Baste. You will never be loved. Yan ang sinabi niya kay Marcos. At ang masasabi naman ng taong bayan kay Pangulong Duterte, you will always be loved. Mantakin mo, ang ganda nga nung sinabi ni Ma'am Hanilit sabi niya, alam niyo si Pangulong Duterte daw, simpleng-simple, ayaw daw niya yung magarbong birthday, gusto lang niya yung sa bahay lang, dinner lang sila, ayaw niya yung maarte. Kasi marami mga politiko dyan, pag nagpa-birthday, naku po, grabe. Akala mo talaga, isang milyonaryong celebrity ang datingan talagang merong ipapa-reserve na ballroom sa mga hotel, yung mga giveaways talagang limpak-limpak na mamahal, di ba? Ganun yung mga politiko si Pangulong Duterte simpleng-simple lang daw, ayaw niya ng magarbo, gusto sa bahay lang, kumakain lang, yung talagang close friend lang. Actually pinipilit pa nga daw. Yan ang kwento. Pero mismo si Ma'am Hanilet po, sinabi niya ayaw niya. But this time, it's the whole world ang nag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Palakpakan naman natin. Grabe ho yun, Mantakin mo, buong mundo nag-celebrate. Ang lupit. Tapos sabi pa nung iba, walang kwenta yan. Hindi naman pakikinggan ng ICC yan. Hindi naman yan. It does not give merit to the case. Oo, it does not merit to the case. But people will question it. The international community will question it. Why is this person so loved by the Filipinos and yet he has case against the ICC? People will question it. Whether you like it or not. Now, yung mga foreigner, meron niya ako nakitang komentary ng foreigner.
Nasabi bakit daw mahal na mga Pilipino etong si Rodrigo Roa Duterte and sued sa ICC. Tinanong ni isa, because he killed pushers and drug addicts and drug users. Tapos nagtaka yung isang foreigner, sabi, so, is that a crime? Sabi pa, no wonder the Filipinos love him. Ayan, no, kasi importante, sabi ko nga sa inyong paulit-ulit lalong-lalo na sa mga OFW yung nanunood. Yang mga ginagawa ninyo ay may saysay. Yang pong ginagawa ninyo ay may sense. Huwag niyong isipin na napapagod lang kayo, hindi ho. Alam niyo kung bakit? Ito, paliwanag ko lang ng kapiraso ha. Bakit? Kasi tinatanong na iba, bakit ba yung mga OFW wala naman sa Pilipinas? Masyado silang concern sa nangyayari sa Pilipinas. Hindi naman sila, kung gusto nyo maging concerned, may mga nambabara pa nga dyan, di umuwi kayo dito kayo mga Hindi ho. Alam nyo kung bakit ang mga OFW ang may iingay? Alam nyo kung bakit ang OFW ang mga opinionated na mga Pilipino? Alam nyo kung bakit? Simpleng-simple lang ho ito. Itong mga OFW, nakita nila ang difference between a corrupt government, a government not for the people, a government who doesn't serve the people, a government na puro bullshit compared with gobyernong matino at nagsisilbi sa kanilang mamamayan. Kasi nakita nila ang difference between a corrupt government, a government not for the people, a government who doesn't serve the people, a government na puro bullshit compared with gobyernong matino at nagsisilbi sa kanilang mamamayan. Naintindihan natin? Nakita po kasi nila yun yung difference between our government and the government na kung saan sila nakatira. Na ganito pala dapat ang gobyerno. Ito pala dapat ang tama. Ganito sa amin. Bakit sa Pilipinas ganito? Kaya naman namin sumunod Bakit sa Pilipinas walang sumusunod? Kasi nga po, mga kababayan, yung mga, pasensya na po medyo masakit po ito. Real talk po ito. Masakit po ito, sasabihin ko sa inyo. Kung medyo pusong kayo, onion skin kayo, alis na po kayo. Masakit po ito, sasabihin ko sa inyo. Kasi tayo mga Pilipino sa Pilipinas, na na ho tayo Meron na tayong callous heart. O kaya meron na tayong tinatawag na parang na-immune na tayo. Parang ang dating sa atin, normal na lang ang korupsyon, normal na lang ang madumi, normal na lang ang makalat, normal na lang ang hindi sumusunod. Ano nga dito sa Pilipinas parang ang batas suggestion lang. Hindi ho talaga batas. As a matter of fact, magrereklamo pa yan pag napakataas ng penalty. Tanginang yan, may plano pala kayong hindi sundin? Hindi pansinin ninyo galit na galit ang mga taong bayan pag ang penalty ang mahal-mahal pagdating sa trapiko. Iyan ang pinaka hindi exage to pero pinaka at weirdest. 'Di ba? Pinaka at weirdest na ugali nating mga Pilipino. Mantakin mo, gusto mo yung penalty mababa lang para kaya mo. So, ibig sabihin, yung mindset mo, I will disobey the law. Kaya sana penalty natin mababa lang. Pag tinaas nyo yan, anti-poor na yan. Meron tayong ganong klaseng kaugalian na nakakairita. Diba, ang dapat po sana, kaya nga natin tinataas yan, para matakot ang tao na ng batas. Sumuway sa batas. Sa totoo lang, simpleng-simple busway nga lang Reklamo na kagad, 5,000, 10,000, 15,000. Kung ako naging presidente, gawin ko talagang yan. Hindi, biro lang. Pero kung ako namumuno talaga dyan, ang gagawin ko, first, violation, impound.
Impound kagad. Tutubusin mo, 50,000. Yung masasaktan kahit mayaman. Di ba? Bakit? Kasi ang anti-poor, yung masasaktan lang yung poor. Oh, sa 5,000, sino masasaktan? Yung poor. Yung mayayaman, masasaktan ba? Hindi. Puta ako, magbabayad dala ako ng... Hindi, di pala ako mayaman na. Kunwari, mayaman ako. Magbabayad dala ako ng 5,000 basta hindi na ma-traffic. Yung mga mayayaman ako masasaktan ako doon. Pero yung mga mayayaman, ano ba naman yung 5,000? Nagnanakaw nga ako ng 1,000,000 kada araw eh. 5,000 lang yan. Nagigets nyo? Pero kung lakihan mo yan, impound, abiso sa'yo, talagang magiging disturbance sa buhay mo yan. Oh. Sigurado ko mag-iingat, wala talagang dadaan dyan. Kasi sa ibang bansa ganun eh. Sa ibang bansa pagka traffic violation, halimbawa yung DUI, 'di ba, yung lasing. Tanggal ang lisensya mo. Wala ka na. Goodbye ka na. Sa atin, wala. Pakiusapan pa yan. Tapos kapakiusapan ka pa ng pulis, tulad ng putang inang pulis na nakiusap dati. Sorry kasi dati binangga po ako ng lasing. Okay? Binangga po ako ng lasing. Matagal na po ito. Matagal na ito. I think more than 5 years na ito. Binangga po ako ng lasing. Wasak po yung sasakyan ko. Kasi nga, hinahabol yung lasing ng mga pulis. So, nabangga ako. Wasak po yung sasakyan ko. Tapos, alam mo ginawa nung nasa presinto kami? Aregluhan na. Tangkinang pulis yan. Pinaareglo sa akin. San Juan pulis yun eh. Areglo daw, areglo. Ako hindi ako pumayag nun. Hinahabol ko siya. Walang nangyari. Walang nangyari. Dahil sa sobrang pinahirapan ako, sabi ko, wag na lang. Wag na lang. Kasi pala pinahirapan na ako, kinakawawa. Wala naman ako, hindi pa ako vlogger noong time na yun. So wala talaga akong kalaban-laban. Ayoko rin may patulpo. Ganun sa Pilipinas eh. At eto masama. And we think normal yan. As a matter of fact, real talk mga Pilipino, pag kayo may kailangan sa City Hall, pag kayo may kailangan sa LTO, ano kagad ang unang response ninyo? Hanap tayo ng kaibigan. Bakit? Ba't mo kailangan ng kaibigan? Para mas mabilis, matulungan tayo kasi magulo dun eh. Hanap tayong kaibigan. Tatawag na kayo sa mga kaibigan mo. Di ba ano ka? Daming tumawag sa akin nung panahon ni Duterte. Tanginang niya, bibuisit niya. Gusto ko ang batukan eh. Yung mga kaklase ko noon, tatawag-tawag. Pwede ba magpatulong? Di ba malakas ka naman kay Duterte? Tangina mo, lisensya mo. Gusto mo, lalapit ko pa kay Duterte. Pati lisensya mo, hindi ka mag-ayos. May mga ganun pa eh. May problema kayo sa buhay ninyo. Gusto nyo ilapit kay Duterte. Ano to? Di ba? Bakit to? Kasi ugali na natin yan. Kala ko ba tinanggal na ni Marcos ang Pogo? Tapos sasabihin ninyo, yung Pogo vlogger sa mga yan eh. Kaya nakakaano eh. Kaya walang kwenta talaga yung mga congressman natin. Pasensya na kayo ha. Pero bullshit talaga eh. Bullshit yung ginagawa ninyo. Pantakin mo. Ang ipitin nyo mga Duterte supporter. Pero yung mga online promoter, mga influencer, promoter ng online gaming, hindi nyo silipin? Kung magkano mga tax nila? Hindi nyo masilip. Alam ko kung bakit. Di umano. Nadinig ko lang. Mga congressman daw ang may-ari ng mga online gaming. Di ako sure ha. Kung totoo yun. Pero bakit di nyo masilip? Bakit di nyo silipin yan? Talamak na po yan, online gaming. Bakit di nyo masilip? Ewan ko sa inyo. Alam nyo na. Kaya nga ito, mga kababayan, dahil sa matinding kagaguhan na ginagawa ng gobyerno, ang mga Pilipino nagigising na naman at gusto nila magkaroon ng Duterte sa gobyerno uli. Kaya naman itong insecure na gobyerno natin, talagang ginigipit ang mga Duterte. Ang akala nila makakapunto sila. Hindi, lalong bumagsak si Marcos. Ulitin ko, lalong bumagsak si Marcos sa tiwala ng bawat Pilipino.
bumagsak ang kanyang rating. O ito, panoorin natin ha. Hindi ho ito hindi ako nag-report nito ha, politiko ho. Malalim umano ang pagkadismaya ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakabagong first quarter survey ng Publicus Asia Inc. Ang buong kwento ay hatid sa atin niya ni Jason Busilatar. Batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus Asia, sa higit 1,000 rehistradong botante, Kailan daw? Importante kasi yung date. March. Ulitin natin. Ano mga nangyari sa March? 20 ng Publicus Asia, sa higit 1,000 Yan ni Jason Busilatar. Ulitin natin. batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus March 15 hanggang 20. Kailan inusig si Pangulong Duterte? Kailan kinulong si Pangulong Duterte at kinidnap? Asia, sa higit 1,000 rehistradong botante, bumagsak ang bilang ng mga sumusuporta sa administrasyon mula 28% noong huling bahagi ng 2024 patungo sa 15% kayong unang bahagi ng 2025. Samantala, tumaas ang mga kontra sa administrasyon mula 30% patungong 45% na March 11. Okay? March 11 po inaresto at kinidnap papuntang Dahig si Pangulong Duterte. Kailan to ginawa? 15 to 20. Linawin lang natin ha. Ito'y fact. Hindi po ito gawa-gawa. Hindi ho ito imbento. Kita umano ng lumalawak na pagkadismaya sa kasalukuyang liderato. Sa usapin ng ekonomiya, lumabas na mas maraming Pilipino ang naging pesimista umano sa kinabukasan ng bansa. Ayon kasi sa survey, 45% ng mga sumagot ang naniniwalang mali ang direksyon ng Pilipinas. Mas mataas mula sa 32% noong nakaraang quarter. Bumaba rin ang optimismo sa pambansang ekonomiya, kung saan 39% ang umaasang lalo pang lulubha ang sitwasyon. Babagsak ng babagsak. Mula sa 26% noong nakaraan. Sa gitna ng lumalakas na negatibong sentimiento, si VP Sara Duterte lamang ang nakitaan ng pag-angat sa approval rating. Sino daw ang umangat lang? Sino daw ang umangat lang? Si VP Sara Duterte. Sino yung nagsasabing pabor daw ang mga Pilipino na dalhin si Duterte sa Dahig? Pabor na dalhin si Duterte sa Dahig, pero bumagsak ang ratings ni Marcos at umangat ang Duterte. Akala ko ba pabor ang mga Pilipino na dalhin sa Dahig si Duterte? Anong tawag sa inyo? Fake news. Hindi po ako data ho ito. This is a scientific data. Okay? So, wag ho tayong mag-imbento ng kung ano-ano dyan. Scientific data ho ito. Mula 37% patungong 42%. Samantala, bumagsak ang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. mula 33% patungong 19%, habang pumalo sa 57% ang kanyang disapproval rating. Ang pagbaba ng suporta sa administrasyon ay higit na nadama sa Mindanao na itinuturong dulot ng tensyon sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito 20, ginawa ang survey. Ibig sabihin, tapos na inaresto si Pangulong Duterte no March 11. Ibig sabihin, ayaw na mga Pilipino ang ginawa ni Marcos. Back up with data yan. Ano pang nangyari before March 15 to 22? Kasi yun yung survey. Alam nyo kung ano pa nangyari? February 24, 2025. Ano yun? Para sa mga hindi nakakaalam, ipapaalala ko lang. February 24, 2025. Ano yun? Inilagay, inappoint sa posisyon si Claire Castro. Gago! Mula noon, nagsimula na siyang bumanat sa mga Duterte. Gago! Nagustuhan ba ng mga Pilipino yung ginawa niya? Hindi.
Ako naniniwala ako na malaking kontribusyon sa pagbagsak ni Marcos ay dahil kay Claire Castro. Gago! Mr. Marcos, I think you better think your kung dapat mo bang sisantihin na yang iyong press officer dahil hindi natutuwa ang mga Pilipino. Gago! Mr. Marcos, akala mo makakatago ka diyan sa likod ni Claire Castro? Ha? Dahil mahinang nilalang ka, akala mo makakatago ka sa likod niya. Hindi. Mas lalo kang bumagsak dahil diyan sa babae na yan. Gago! It's a fact. If she is doing her job well, which is, ang job niya is to make sure that people would know the good things that this government is doing. Kung maganda at tama ang ginagawa ni Claire Castro, kumakalat sana ang mga mabubuting ginagawa ni Marcos. Eh wala.